Alam niyo po, sa totoo lang, sabihin nga natin values. No, nung araw, meron tayong tinatawag na sabi na GMRC, no? Good Manners and Right Conduct. Tapos, natatandaan ko nung ako ay nag-high school, napalitan niyo ng edukasyon sa pagpapahalaga for values education. Ngayon, napalitan na. Ano na, edukasyon sa pagpapakatao. Alam niyo po ba kung bakit pinalitan yon? Marami na po ngayon ang tinanggap na sila ay hayop. Ako. Nung kamakailan, meron akong pinapanood na isang street preacher. Nagpipreach siya about the Word of God. And medyo mabigat ang approach niya talaga. Dinidirekta niya yung LGBTQ community. Na it is against the Word of God. Kaya ang daming galit sa kanya. Ang daming nagagalit. No, kasi, sabi niya, kasi ano yan ang daming nung na-offend. Sabi niya. Tapos yung isa pang nakipag-usap sa kanya, ex-pastor. No, dating pastor. Sabi niya gano'n. Sabi ng ex-pastor na, hindi mo ba nakikita na sa animal kingdom na ang dami nagpa-practice niyang homosexuality? Sabi ng pastor, bakit? Animal ka ba? Sabi ng ex-pastor, oo! Kaya, no? The ideology of this world, and medyo na this one. Ano po? Again, sinasabi niya, ano ka hater. No, nauso yung word na yan, hater. Ano? Sabi, hater ako, sabi ng pastor. Paano mo naman nasabi ng hater ako? Kasi you're preaching, ayaw mo dun sa aming ideology. Sabi, ikaw, may tatanong ako sa'yo. Do you hate me too? Sabi nung kasi niya, oo, edi hater ka din. Habang pinapanood ko, natutoxic na ako lalo na. Gusto ko na talaga mag-fasting sa Facebook. Ang daming mga bagay na ating maririnig na talagang kaya i-filter po natin yung ating mapapanood, mapapakinggan, at napakalaking bagay yan para sa ating overall welfare. And bago tayo mag-umpisa, binabati ko lahat po ng nanonood sa kanilang bahay, yung mga nanonood sa iba't ibang bahagi ng daigdig, yung mga nasa US, nasa Europe, yung mga nandyan sa Greece, nasa United Kingdom, nasa Guam, nasa Japan, nasa UAE, at kung saan-saang lugar man, pati sa ibang bahagi ng ating bansa. Welcome to Powerhouse Church. And sa ating pag-uumpisa, ano nga yung series po natin for this month? Diyan na ba ako? Okay. Breaking Point, yung ating September series. Alam po, maraming tao yung nagsasabi na naandyan na sila sa kanilang breaking point. Marami nakakaranas niyan. And nung last week, nung nabanggit ko nga sa inyo na merong meeting with Mayor, nabanggit din doon, tapos yung meeting with Bishop again, na tumataas ang suicide rate sa nitong mga panahon na to. Ang dami kasing nadidepress, ang daming umaabot dun sa kanilang breaking point, kaya lang, minsan, itong breaking point na to sa totoo lang helpful if you will overcome. Kaya lang minsan, ang nangyayari rin sa ibang tao, imbis na mag-overcome, ang nangyayari, nabubroken lang talaga. Natanongin mo yung katabi mo, broken ka na ba? Okay? No? For the past weeks, yung part 1, natutunan natin that sometimes God breaks us in order to build us. Inaalaw ni Lord na magkaroon ng breaking process, yung pala yung kanyang building process. Naalala natin, kanino buhay yung pinag-aralan natin dyan? Kay Elijah. Tapos last week, naunawaan din natin that sometimes God breaks us in order to humble us.
Kaninong buhay pinag-aralan natin dyan? Sa kapitbahay. Then, kay Paul, no? Or kay Saul, tapos naging Pablo or Paul. Ano? But sometimes, God allows na magkaroon ng breaking process sa buhay natin kasi ang taas-taas natin. Bine-break tayo ni Lord. Kasi, sabi nga, nung James chapter 4, verse 6, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ayaw kasi ni Lord na tayo mapagmataas. Kasi si Lord, trabaho niya, siya magtataas natin. Tayo, anong trabaho natin? Sabi? Magpakumbaba. Tapos si Lord ang magtataas. Huwag natin naagawan ng trabaho si Lord. Eh ngayon, yung iba kasi talagang medyo may pride, mapagmataas. Katulad doon ang pag-aralan natin last week, ang mahirap kasi sa tao na may pride, ang hirap talagang ituwid. Ang hirap niyan makinig. Mas pipiliin niyan magmatigas. Amen? Kaya mas mahirap na, sabi nga natin, kapag mas matigas, babasahin talaga tayo ni Lord. Kapag mas matigas, ano tuloy mangyayari? Mas malakas yung palo. Common sense, di ba? Pag ayaw pa mabasa, nakaranas na ba kayo nagpapalo kayo ng yelo sa pader? Ano? Kapag mas ayaw pa agad mabasa, ganun gagawin mo? May lalakasan mo palalo. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, magpapasag ka na agad. The time is 9:30. Meron po akong goal. Na matapos ako ng 10 o'clock, 30 minutes. Ano po, gusto kong medyo mabilis. Hindi dahil sa gusto kong matapos agad. Next week po, tayo ay magta-try magkaroon ng dalawang service. Ano po, palakpakan natin yung service. Marami kasi marami pa po gustong magsimba. Ano po, kaya lang, bawal mapuno. Ano? So, ang gagawin natin, magdadalawang service po tayo. Pero ang service natin, medyo iso-shorten natin. Ano po? Ang service natin next week ay, anong oras na yan? 8:30. 8:30 to 10. Tapos, 10:30 to 12. Dapat yung interval na yun na 30 minutes, dapat po huwag magpang-abot yung first batch sa second batch. Kaya yung atin ng second batch, pwede kayo rito earlier lamang ng 5 minutes. So, kung 10 nagsimula, 9:55, pwede kayo dumating. Huwag po kayong lalapit dito na hindi pa 9:55. Tapos po, bawal po ang walk-in. Hindi po na tayo mag-entertain ng mga walk-in. Okay? Ngayon naman, meron tayong panibagong character sa Bible na pag-aaralan. Na isa siya sa pinaka-faithful na tao umakat sa ibabaw ng lupa. Despite ng napakarami niyang naranasan. Ano po? Ang tao kasi kadalasan, ay nagsabi nga sa akin, ganito kasi tayo no? Pag tayo nasasaktan, nahihirapan, kadalasan ang ating iniintindi ay yung sakit na ating nararamdaman. Tama po ba? No, syempre, pag hurting ka, pag nasasaktan ka, no? Pag mayroong lumalapit sa iyo minsan, gustong mag-care, alam mo ginagawa mo pa, nag-isolate, lumalayo, nagsusungit. Kasi bakit hurting ka? Ayaw mo masyadong mamansin. Bakit kasi hurting ka? Sino yung mga hurting, nagkukulong sa kwarto? Yung mga hurting, pag nasasaktan, yung biglang nawawala, anong ginagawa daw na? Suicide naman. Alam niyo sa napaka-suicide talaga The other day, I confronted isa sa mga taong malapit sa akin na hindi ko inaasahan na magkakaroon ng thoughts of suicide. At ang bata-bata pa. No? Medyo sumasama talaga ang loob ko sa social media. Kasi, medyo rampant kasi pagpo-post na yan. Ano po, sa totoo lang po mga kabataan, hindi po ako, anti-generations. Kaya lang kasi itong time na to, yung kapag nasasaktan, marami yung minsan kasi sabi, ang hirap kasi sa inyong mga mas na matatanda, yung compare generations.
You live in a different generations, yes. Marami sa mga matatanda ang nabuhay sa mga mas mahirap at masakit na sitwasyon. But yet, medyo mas tinake nila life. No? Kaya sabihin sa mga kabataan, relax lang, ganyan talaga buhay. No? Minsan napapagalitan, minsan nasisermonan, masasakit na bagay nangyayari. Pero huwag ka mag-isip magpakamatay. Nung araw, mas grabe mamalo ang matatanda. Ngayon nga, hindi na masyadong pinapahalo ng mga bata eh. Kasi mga magulang na natatakot, sige, panuhin mo ako, papakamatay ako. Nung araw, magsabi ka na, ganun, papakamatay ka, ako na papatay sa'yo. Matatakot ulit yung bata. Hello? Iba talaga. Kasi medyo ano siya eh. Wala naman sa isip nila yan kung walang naglagay. Amen. Kaya lang, sobrang dami maraming bata ang pinalaki na po ng Facebook. No? Kung ano-anong ideology nandyan, filtered ba yan? Hindi filtered yan. Alam niyo ba na pinagpaplanuhan na ang mga lalabas sa social media ay i-filter na rin ng MTRCE? And I think which is right. No? Ang lagi ko naman, kaya pala nung araw, visionary talaga ito si Marcos. Si Ferdinand Marcos. Hindi ko magets nung araw, nung bata pa ako, pero hindi ko time yun, ha? Nakwento lang sa akin. No, naikwento sa akin, nung time daw ni Marcos, pinaban ang Voltes 5. Bakit ibaban ng Voltes 5? Sabi sa akin ng lolo ko, kasi nagiging violent daw ang mga bata. Ano naman magiging violent? Campus lang. Ngayon ko na unawaan sa buhay ng aking mga anak. Si Jerry at Judah, sila namang Power Ranger. Kung nakikita niyo po yung mukha ng mga anak ko ngayon, sugat-sugat. Bakit nagsusuntukan sila, gaganon sila? Bakit nakapanood ng violence? Nakukondisyon na talaga ang utak ng tao sa nakapanood at nababasa. Kaya yan talaga palagi ko dapat ay ma-filter. Okay? So, going back doon sa ating topic na breaking point at pag-uusapan natin ngayon ay nasa Genesis chapter 50 verses 15 hanggang 20. Pero bago po tayo mag-upisa, tayo muna lahat ay ibuwa tayo malangin namin Ama. Dalangin po namin o Diyos ang mapagpalang presensya ng mga na Espiritu. Alam po namin, Panginoon, na we cannot do anything without you. Lord, Ikaw po ang kumausap sa bawat tao sa oras na ito. Lord God, sa kanilang puso, sa kanilang isipan at nawa, ang mga maririnig namin sa umagang ito, magbago mo ng buhay namin lahat sa ikararagal mo at ikalulugod mo sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sana natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa buhay ni Jose. No? Si Joseph. Si Joseph in the book of Genesis, no, na mas medyo kilala tawag sa kanya Joseph the Dreamer. No? Sabi nito, when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph holds a grudge against us?" Ito yung mga huling panahon na, no? Nung namatay na si Jacob, nadala na sila sa Egypt. "And pays us back for all the wrongs we did to him." So they sent word to Joseph saying, "Your father left this instruction before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. So please forgive the sins of the servants of God of your father." When their message came to him, Joseph wept. Ito kasi yung panahon na, di ba, namaltrato si Joseph ng kanyang mga kapatid. Tapos nag-reconcile sila. O sabi niya, naghihirap yung kanilang lugar, dito na kayo tumira sa akin, sa Egypt, kasi ako na ang governor dito. No? Ako nang bahala sa inyo. Okay, dinala niya na rin yung tatay niya, masaya na ulit sila. Ngayon, itong mga kapatid niya na to, ito yung nagbenta sa kanya sa pagkaalipin, hanggang nakulong siya. Mamaya, pag-usapan natin. Ngayon, namatay na yung tatay. Kahit sa atin dito sa mga Pilipino, sabi minsan daw, pag namatay na yung mga magulang, yung magkakapatid, nagkakanya-kanya na, nag-aaway-aaway na. May mga ganong sitwasyon daw.
So sila, ganito yung pakiramdam nila. Namatay kasi yung tatay nila, inisip ngayon nila na baka gumanti si Joseph sa kanila. No? Kaya sila natakot, kaya gumawa sila ng eksena na may bilin yung tatay na patawarin sila. No? Dahil natatakot sila. Nung nakarating ito kay Joseph, sabi nito, Joseph what? Napaiyak siya. Dahil ito iniisip ng mga kapatid ko. No? His brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves, they said. But Joseph said to them, don't be afraid. Don't be afraid. Am I in the place of God? You intend to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Amen? Pag-uusapan natin yan ay ang the breaking story of Joseph. Yung iba, amazing story. Naalala ko yung message dati ni Anthony, ang title, Amazing Story. Ito, the breaking story. Ano? Kumbaga, si Joseph, mula sa maayos naman na kondisyon ng kanyang buhay, nakaranas ng maraming breaking process. Kwento natin, si Joseph ay anak ni Jacob. Si Jacob, siya yung pinangalan ng Israel. Kasi siya yung pinagmula ng 12 tribes of Israel. No, yung kanyang mga 12 anak na lalaki. Ngayon, isa doon si Joseph. At si Joseph ay favorite son. No? Bakit? Kasi naging anak siya sa matanda na yung tatay niya. Actually, hindi naman siya bunso. Meron pang mas bunso sa kanya. Pero, dahil noong time na yun, nung siya pa muna yung bunso, kumbaga matanda na yung tatay niya nung ipinanganak si Joseph. Kaya favorite na favorite siya. Sa sobrang pagka-favorite sa kanya, iginawa siya ng makulay na balakal. Merong distinct story in the Bible na si Jacob, no, iginawa niya yung kanyang anak, no, nung kanyang magiging tamid. And that is really something nung mga panahon na yun. At dahil doon, na napapansin ng mga kapatid na favorite son si Joseph, nagselos. Sabi sa katabi mo, nagselos. Selos yung mga kapatid. Kaya dahil nagselos yung mga kapatid, ang sama ng trato nila kay Joseph. Hindi nila type si Joseph. Ayan na naman, yung paboritong anak. No? Ayaw siyang kasama. At sabi nga, sa ibang Bible translation, they cannot speak to him peacefully. No? Kung baga tuwing kausap, akala mo laging galit. Ganun yung mga kapatid niya sa kanya. Tapos kaya isang araw, inutusan ni Jacob, puntahan ni Joseph yung kanyang mga kapatid habang nagpapaskol. Nung nakita nila sa malayo, ayan na yung favorite son. Ano, patayin namin. Kalay ko yun. Pinagplanuhan ng mga kapatid na patayin yung kapatid. Sabi, no? Ngayon, sabi naman ng panganay, na si Ruben, ayaw niya patayin ng kapatid niya. Ginawa niya, gumawa siya ng paraan. Kasi alam niyang galit na talaga natin. Hindi, huwag natin patayin. Ihulog na lang natin sa balon. No? Pero ang plano ni Ruben, kapag wala na yung mga kapatid niya, kukuhanin niya sa balon, ibabalik niya sa tatay niya. Hinulog nila. Ngayon, habang nandun sa balon yung bata, balon na walang laman tubig, may nakita silang mga Ishmaelites na dumadaan. Sabi, kung papatayin natin yun, wala naman tayong mapapala, ibenta na lang natin alipin. At least nagkapera pa tayo. Di ibinenta na lang yung alipin. Nung ibinenta ang alipin, ini-imagine ko, ano kaya ang scenario? Imagine mo, magkakapatid, tapos binibenta ang alipin. Kusang loob kaya, okay, bye-bye mga kapatid, maraming salamat, diyan sa tubig. Ano? Bye-bye! Ingat kayo ha. Ganun kaya yung senaryo? Ganun kaya? Ano kaya yung senaryo habang kinukuha si Joseph ng mga Ishmaelites para maging alipi? Talaga yun. Pakalalan niyo mag-isip mo. Siguro nagpupumiglas yun, no? Ano kaya yung sinasabi niya sa mga kapatid niya?
Kuya, wag po. Di ba mga ganun? Siguro ganun rin, no? Di ba, wag, ano ba, wag naman ano. No, imagine nyo lang, no? Tapos ibinentang alipin, nakarating doon sa Egypt, binentang alipin kay Potiphar. Tapos habang nandun siya, alam mo, naging masipag pa rin naman siya, naging maayos siya, naging maasahan siya, naging good person pa rin siya. No, hanggang natuwa sa kanya si Potiphar, ginawa siyang head servant, no, siya namamahala sa lahat. Kaya lang, alam niyo, itong si Joseph at saka ako, medyo may pagkakahalintulad yan. Medyo po ako yun eh. Ha? Alik. Alam, hindi. Kidding aside, pero ang gwapo talaga, alagay sa Bible, gwapo talaga. Dahil sa kanyang kagwapuhan, natipuhan nung asawa, nung may-ari ng bahay, nung asawa ni Potiphar. Nataypan niya, gwapo itong ko. Ngayon, palibasa, palaging wala ito si Potiphar, itong babae, naman kay Joseph. Sabi na, sige na naman, Joseph, gusto mo yan, pagis na. No? Pagis na. Sa totoo lang, gustong rape ng asawa ni Potiphar si Joseph. Sabi ni Joseph, ba, pinagkakatiwalaan ako ng master ko. At saka, bakit ko gagawin yung ganyan at hindi kasalanan? Sa Panginoon, hindi ko yan magagawa. So, nagalit. Nakalagay sa Bible, araw-araw nakikiusap. Grabing kagapukan niya. No? Mga araw-araw nakikiusap. Gusto na naman, please. Ano? Ayaw ni Joseph. Sabi mo yung katabi mo, kung ikaw kaya yun. Sorry nga, buksan nga. Alam? So, ayaw. Ayaw talaga ni Joseph. Ngayon, dinaan na sa dahas nitong nung asawa. Nung isang beses na pumasok si Joseph, hinablot na. Hindi na talaga kinaya. Ngayon, ang ginawa ni Joseph, tumakbo. Sa pagtakbo niya, nahagip. Ang mga damit lang nila, balabal lang. No? Ni-imagine ko yung itsura ni Joseph, nahagip, natanggal yung damit, tapos tumakbo. Tapos, napadrip yung asawa. Ginawa niya, sumigaw, Ray! Dinagdatingan yung mga ibang alipin, inuli siya, sinubo kay Potiphar, nagalit si Potiphar, na-frame up, kinulong. Alam niyo gano'ng katagal kinulong? 13 years. Diba? Naglilingkod ka ng ayos, nagtatrabaho ka ng ayos, naging matapat ka, ginawa mo na nga yung tama, ikaw pa yung nakulong for 13 years. Eto ngayon, dinakulong na. Nung nandun siya sa kulungan, naging very good pa rin siya sa harapan ni Lord. Kaya pagdating sa kulungan, naging head prisoner. Kumbaga dito sa mga nakakulong, mayor. Ano? Ngayon, nung nakulong siya, meron siya naging dalawang kakusap. No, yung cupbearer ng hari at saka yung isang baker ng hari. Ngayon, isang araw, nanaginip ng dalawa, sabay. Sabi, ano kaya itong panaginip ko ng tao? Lagi ko naman panaginip, gulong-gulo na isip ko ito eh. In-interpret na yan ni Joseph, yung kanilang panaginip. Sabi, ganito ang mangyayari, ikaw, after 3 days, ibabalik ka ng hari sa iyong trabaho bilang cupbearer. No, mapapawalang sala ka, mare-reinstate ka sa trabaho mo. Eh ako naman, ikaw after 3 days, ipakukuha ka na, tapos papatayin ka na. Ha? Hindi gano'n. After 3 days, gano'n nga nangyari. Sabi ngayon ng cupbearer, Joseph, totoo pala yung panaginip, yung sinasabi mo, no? Sana paglabas mo, maalala mo ako ha, yung pagsasama natin dito, tsaka yung ako nag-i-interpret sa'yo. Banggitin mo sa pero yung kaso ko na wala talaga akong masalanan. Oo. Pero paglabas, kinalimutan din siya. Until ngayon, na nangyari after many years, ito namang Pharaoh na naginip na kung ano-ano. Ngayon, sabi nung cupbearer, naaalala ko ngayon. Pero nung ako nakakulong, may nag-interpret. Patawag mo. Tinatawag si Joseph, tapos siya nag-interpret. Pero ito po yung mangyayari, magkakaroon ng 7 years na tagsagana, tapos 7 years po na tagtutok. Yan po mangyayari sa Egypt. Yun po yung panaginip ko.
Ganun ba? Ano maganda gawin? Palagi ko, siguro, ganito, ganyan. Okay. Kailangan po, mahal na hari, mag-assign kayo ng tao mapagkakatiwalaan nyo to manage all of those things. Sabi ng Pharaoh, palagay ko, wala nang ibang pinakamagandang pagkatiwalaan itong gawain na to kung hindi ikaw na sinasamahan ng Diyos. Dahil that slave, that prisoner, sabi ng Pharaoh, bumalik kayo sing-sing ko, sa buong Egypt, wala nang ibang mas mataas sa'yo, ako lang bilang hari, bilang Pharaoh, pero ikaw na ang bahala sa lahat. Yun lang. Tapos, siya naging governor. Tapos yun nga, taggutom na, dumating na yung taggutom, walang makain yung mga kapatid nila sa lugar nila, pumunta doon sa lugar ni Joseph, hindi nila nakilala. Tapos sinubukan ni Joseph, kung nagbago na yung mga kapatid niya, nagbago na nga. Tapos siya nag-reconcile sila. Tapos pinatira niya na yung kanyang puro pamilya sa Egypt. So yun yung istorya ni Joseph. Minadali mo lang kasi yung sinabi ko na promise ko na 30 minutes, ubus na po yung 20 minutes. Ano po? Hindi ko pa nabibigay ang aming 5 points. No? Ito yung 5 points doon sa breaking process ni Joseph. Yung kanyang breaking story. Point number 1, Joseph was betrayed by the closest person to him. Sino nakakarinig? No? He was betrayed by his family. No? Alam niyo po, maaari sa atin dito, merong the same kind of story. You were betrayed, you were hurt by the person most closest to you. Yung pinakamalapit sa'yo, yung pinagkakatiwalaan mo, yung pinakamamahal mo. You were betrayed and you were hurt by these people, by this person. Amen? Sino nakaka-relate? Magsabi ng malakas na amen. Amen. Yung ang nakasakit sa'yo, kapamilya mo, no? Best friend mo, no? Sabi, best friend mo daw, malaman mo sila na nung crush mo, no? Wow. No? Pero alam niyo po, in reality, sa totoo naman talaga, ang pwede lang makasakit sa iyo ng matindi ay ang mga taong mahalaga at mahal mo. Yung talaga. Hindi ka masasaktan ng mga taong wala kang pakialam sa kanila. Ang pinakamakakasakit sa iyo ay ang mga taong pinakamamahal mo. Ano yun po? The more you love the person, the more the person can hurt you. You are vulnerable para masaktan nila. Ano po? So ano po, Pastor? Hindi na po tayo dapat magmahal? No. Because through this breaking process, God is teaching us kung paano talaga magmahal. I have to medyo kailangan mo kontrahin or may mga nakita kasi ang post ito kami kailangan. Sabi, ito sa post, kung meron mga tao hindi naging tapat sa'yo, kung meron mga tao saying negative things about you behind your back, cut them off. No? Anuhan mo na lang, bahala na kayo sa buhay na. But God teach us differently. Nasa kabila na ikaw ay masaktan. Nasa kabila ng may magsabi ng mga pangit na bagay sa iyong likuran, matutunan mo pa rin itong mahalin. Don't fight hate with hate. In Luke chapter 6 verses 32 to 33, ang sabi ng Lord, "But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them." In verse 33, "If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same." Alam niyo po, kaya isang pagsusumikapan talaga, yung tinuturo ng Diyos na pag-ibig sa atin, yung ibigin pa rin natin kahit yung mga naging masama sa atin. Yung magawa mo pa rin paglingkuran at tulungan, maging yung mga tao na nakasakit sa'yo. Just like Joseph. Joseph was betrayed. Probably you were betrayed by your father, iniwan ka, ng iyong tatay, ng iyong nanay, ng iyong mga kapatid, tinablakan ng iyong best friend, right? Pinagtaksilan ka ng iyong asawa, ng iyong boyfriend, ng iyong girlfriend. All of these things are so painful.
But all of this breaking process, sa totoo po, God is teaching us kung paano po talagang magmahal. Amen? Point number 2. Bilis ko, no? Joseph was separated from his father. Sabi mo sa katabi mo, inihiwalay. Usapang hiwalay. Amen? Kaya alam ganito yun. In chapter 37, mababasa ninyo, specifically in verse 3. Now Israel, or Jacob, loved Joseph more than all his children. Mahal na mahal ni Jacob. Si Jose, palagay niya hindi alam ni Jose yun? Palagay niya hindi ramdam ni Jose yun? No? Sa lahat ng magkakapatid, ikaw lang yung may regalo. Di ba? Ramdam niya yan. Eh palagay niyo ano ang pakiramdam din ni Jose towards his father. Amen? Of course, mahal na mahal na yung kanyang tatay. At nahihiwalay siya sa kanyang tatay. A lot of us has also experienced the breaking process of losing a person whom you dearly love. Yung kanina, okay lang, minsan okay lang pakiramdam mo, sige, kahit mawala na kayo. Yung mga nag-betray sa'yo eh. Pero may tinuturo si Lord doon. Na mahalin mo pa rin kahit yung mga naging masama sa... Tapos ngayon, may tinuturo pa rin si Lord. Doon sa kabilang side, ngayon ito naman mga nagmahal sa'yo ng matindi. Yung mga taong pinakamahalaga sa'yo. Katulad ni Joseph, inihiwalay sa kanyang ama na mahal siya. Ano yung pakiramdam, no? Yung tatay mo, parang mo sa pilitang gawin na inihiwalay. Ano? The pain of losing a person whom you dearly love. Can you manage the loss? Amen? Sometimes God separates us from the people who are very dear to us. Sometimes God allows us to lose people na talagang mahal na mahal natin sa ating buhay at napakahalaga sa ating buhay. And sometimes this breaking process may tinuturo ulit sa atin ng Panginoon that there is no greater love in the world than His love, and He can always fill the gap. Amen? Breaking process pa rin yun. Ngayon, ang tanong, can you manage the loss? Amen? Alam mo kasi, gusto tayong gamitin ng Panginoon eh. Itong mga breaking process na to, sabi nga dun sa part 1 natin, it is there to build us. Kaya lang, kapag ang nangyari, dun sa mga tao minsan, na nangyayari, nagiging broken lang. Always remember this. A wounded soldier is never fitted for battle. Medyo yung paraphrase ko. A broken soldier is not fitted for battle. Alright? Kaya tayo meron mga breaking process na yan. Kasi after you overcome yung breaking process, no? Kaya ano yung pakiramdam mo pagkatapos may problema dumaan, tapos napagtagumpayan mo? Di ba ang pakiramdam mo mas stronger than before? Kasi yun ang gustong gamitin nyo. The stronger and better version of yourself. Kaya kainalang ng Lord naman ka. Sometimes God allows you to lose people. No matter how dear or love His people. You have to learn to let go. You have to learn how to move on. Sabi mo sa katabi mo, move on. Ito tinuturo sa atin ni Lord sa breaking process kasi ang daming tao 10 years ago, 5 years ago na yung breaking process na iniwan ng mga tao, hindi na iniwan eh. Talagang ito, inihiwalay lang talaga. Alam niyo pa minsan, ang tinuturo ng Diyos, yung magkusa ka. Magkusa ka. Mag-give in na. Ito, inihiwalay siya. Pero saan nga siya inihiwalay eh? Pero tanggapin that it's over. And you have to move on with your life.
Amen? Number 3. Joseph was demoted in life. Yung demoted po, hindi po yun yung naging demonyo. Ang ibig sabihin po ng demoted, na ibaba. Ano? Yung demoted, ibig sabihin nga, maayos yung posisyon niya dati, napababa. Dati, taga-manage ng mga properties, ari-ari ng tatay niya, maayos ang buhay, from favorite son, aba suddenly naging slave. Aba suddenly naging prisoner. Ang ayos-ayos ng buhay mo, nananahimik ka, matino ka naman. Tapos, ganun yung nangyari. Amen? Some of us, meron ganun breaking process na nangyari sa ating buhay. Dati, milyonaryo ka, ngayon, balik ka sa umpisa. Amen? Meron ako isang kakilala, kaibigan na mabit. Sabi ko, saan pag-pray mo? Hindi na ako makaahon na ako. Ano mo ako, Pastor? Pag-pray mo ako. Sabi ko, alam mo, naniniwala ako sa'yo. You really just have to stand and rise up. Kasi alam mo, there was a time in your life that you are the apple of the eyes of everybody. Kapag may naisip ng pinakamatalino, ang maiisip, ikaw. Kung meron maiisip ng pinakatalented, ang maiisip, ikaw. You were the center ng limelight nung ikaw mas bata pa. Kaya lang things went wrong. At ngayon, nahihirapan kang bumangon. Katulad ni Joseph. Si Joseph, pwersahan na din mo. Ang tinong-tinong nito. Ano po? Minsan tayo ganyan nakaranas sa buhay natin. Ang ayos ng buhay mo, then, nandi mo. May kaya ka na, balik ka sa umpisa. Manager ka na, nawalan ka pa ng trabaho, jobless ka. Negosyo mo, ayos-ayos ng takbo, isang araw, wala. Ito tulad nitong COVID ngayon. Ano po? Yung mga mayroong private school, 600 private schools na nagsasara, hindi nag-operate. Ano po? Sabi nga, 45% of employment nawala. Ang dami pong bumagsak. Ang ayos-ayos, natin mo, breaking process. Amen? Can you manage the loss? Can you manage the breaking process? Can you bounce back? Sabi mo sa katabi mo, bounce back. Yung iba kasi, pag meron nangyaring ganyan, pag bumagsak, ang ginagawa, imbis na mag-bounce back, nung pagbagsak, dumamana. Dumamana lang. Sabi mo sa katabi mo, laban lang kapatid. Laban lang kapatid. Number 4, malapit na po akong matapos. Dalawa lang. Medyo na kaya ko na po. Joseph was falsely accused na pagbintangan. Amen? Na frame up ng rape. Umaayaw sa rape na frame up ng rape. Alam niyo po, yung iba sa atin, accusations pa nga lang, ito nakakulong talaga. Amen? Yung meron mga sinabi sa'yo mga bagay mo na hindi mo naman ginawa. Yung tipong naglinis ka ng bahay, naghugas ka ng plato, no? Inayos mo lahat, no? Tapos naupo ka, tapos tinignan mo yung cellphone mo. Tapos saktong dumating sila, pagdating sabi sa'yo, aba, hindi ka man lang kumikilos. Wala ka nang ginawa. Di ba yung minsan piling gusto mo na lang umiyak? May, ano ka na, no? Wala ka na ng strength magpaliwanag. Ano? Amen? You were given labels. No? Hindi yung label na iniisip mo na gusto mong maging label yung dalawa. No? Nabigyan ka ng label. No? Na ito, mahina ito. Alam mo ikaw, mahina ang utak mo. Alam mo ikaw, hindi mo kaya. Alam mo, wala kayong mararating. Alam mo, kanyang ka na lang. Ang masakit nito, yung mga accusations sa'yo, pati ikaw naniwala. Okay? Yung mga sinabi sa'yo ganun ka, pinaniwalaan mo na at tinanggap mo pa. Hinayaan mo na yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Kanina nga, tinanong ko si
sabi ko, may research mo nga kasi, kapag kakaalala ko nga, si Joseph ay nakulong for 13 years. 13 years. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa kaya mo? Yung naranasan mo, tinako ka ng mga kapatid mo, laging alipin ka, nagtino ka naman, nakulong ka pa, tapos 13 years, hindi ka pa rin absuelto sa kaso mo. Tapos di wala kang kamag-anak doon na mag-aasikaso ng kaso mo. Walang tumutulong sa'yo. May pag-asa ka pa kaya? O tatanggapin mo na rin? Wala. Maalas talaga ang buhay mo. You will decide to give up na hindi na lumaba. Amen? Alam niyo po, marami po sa atin yung mayroong mga false accusation. Hindi mo kailangan makulong para magkaroon ng false accusation. Ano po? Meron mga ilan sa atin na nabigyan na ng label, ikaw ganito ka talaga, ikaw ganito ka talaga, ikaw ganito ka talaga. Yung iba, may bearing, yung iba, wala. And, nasaktan po tayo ng matindi. How are you going to deal with it? Lastly, number 5. Joseph was forgotten. Inuulit ko. Joseph was forgotten by the people he helped. Sa Tagalog, kinalimutan. Alright. Inuulit ko po. Kinalimutan. Sabi mo sa katabi mo, kinalimutan. Basahin natin in Genesis chapter 40 verses 13 to 14. 40 verses 13 to 14. Within 3 days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your position. And you will put Pharaoh's cup in his hand, just as he used to do when you were his cupbearer. But when all goes well with you, remember me and show me kindness. Mention me to Pharaoh and get me out of this prison. Ito yung kinukwento ko kanina, yung cupbearer. Sabi niya, Kosa, 10 years na tayo dito. Mata? Wala naman kasalanan. I've been good to you. No? I've been sharing God's words to your life. I even shared prophetic visions para sa iyo. And it came true. Yung mga sinabi ko sa iyo, it came true. Lockdown tayo, verse 21 to 23. He restored the chief cupbearer to his position, so that he once again put the cup into Pharaoh's hand. But he hanged the chief baker, just as Joseph had said to them in his interpretation. The cupbearer, however, did not remember Joseph. He forgot him. Another breaking story sa buhay ni Joseph is after helping people, after being there for them for many years, after investing your life to people, one day you will wake up, people has forgotten about you. People has forgotten all the things you did. Forgotten. Napakaraming breaking story, no? Ito nga, 5 points, sinamaris, pinilisan na natin sa buhay ni Joseph. But, yung iba kaya sa atin, kung ganito yung mga naranasan mo na nangyari sa buhay, kaya mo pa kaya ngumiti? Can you still manage to be a good person, capable of true love and service? Can we still do good to people?
forgotten. Kaya yung ang dami ng tinulungan natin ginawa sa mga tao, tinanggalan ka ng mic, mga gano'n. Alam mo ba, there can be a time in your life that you are so needed. And then the next day, not anymore. There will be a time in your life that you will be respected. And then the day after, no more. There will be a time in your life that you are always remembered. And after a day, forgotten. Will you still be able to do good? Will you still be able to love? In all of this breaking process, story of Joseph, Joseph remained faithful. He did not allow all the bad things na nangyayari sa kanyang buhay to bring out bad things from his life. Because people tend to bring out bad things from their personality, from their being, when bad things turns to happen in their life. But God has other intentions. Genesis 14:38. Ano to? 50 na to. Chapter 50 to. So Pharaoh asked him, "Can we find anyone like this man? One in whom is the Spirit of God." Then Pharaoh said to Joseph, "Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and as wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you." So Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of whole land of Egypt." After all the breaking process, Joseph remained faithful. Chapter 50, verses 15 to 20. His brothers then came and threw themselves down before him. "We are your slave," they said. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God?" Si Joseph natutong magpatawad ng tunay. Si Joseph natutong magmahal ng tunay. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, he was betrayed by these people. He was sold by these people. All the pains na naranasan niya for many years was caused by these people. He has all the right to be an angry person, to hate these people. He has all the right. But Joseph remained faithful in the sight of God. Sabi niya, "Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Let me put an highlight of this. Sabi niya, yung ginawa niyo sa akin, gano'n ka na, alam niyo, when you grow in faith and in knowledge of the Lord, nag-iiba ang perspective mo talaga. Sabi niya, "Mga kapatid, huwag na kayong matakot. Siguro nung time na yon, ang intention niyo sa buhay ko is to harm me. Masaktan ako. But God's intention is to do good. And what is that good? To accomplish what is now being done. The saving of many lives.
God's breaking process sa buhay ni Joseph. Sometimes God is breaking us because He is directing us. Trust the process. Remain in His words. Akala ng mga tao, sinasaktan ka lang. Akala ng mga nangyayari sa paligid, ibinabagsak ka lang, ibinababa ka lang. But God is just positioning you. Sometimes God is breaking you because He is positioning you. He is directing you. Yung palang bawat hakbang na ginagawa, kaya ka pala naibenta doon para maging slave. Kasi kailangan mo mamulong. Kasi doon sa kulungan, doon mo mamimit yung kakilala ng Pharaoh. Na yung Pharaoh na yun, magkakaroon ng parehong sitwasyon katulad ng kasama mo sa kulungan. At yung sitwasyon na yun ang magpuposisyon sa'yo doon sa posisyon na nais padalhan ng Diyos sa buhay mo, because God is positioning you while you are in the breaking process. Trust His process. Just be faithful. Para wala nang ibang, just be faithful. Makakarating ka doon sa gustong pagdalhan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? God is putting all the pieces together. Even sometimes it seems He is breaking all the pieces together. Ulitin ko po God is putting all the pieces together. Even sometimes it seems He is breaking the pieces all together. Akala mo, binabasag ng Diyos yung mga bagay-bagay sa winawasak ng Diyos, yung pala, binubuo nga ng Diyos. Alam niyo, kaya series ito magkakatingin lahat yung message natin. At unawaan natin ngayon na itong mga breaking process na pinagdaraanan natin sa ating buhay, pinuposisyon tayo ng Lord. And I will end in Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait upon the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen? Sabi mo sa katabi mo, trust the process. Betrayals may come. Yung mga pinakamahalagang tao, pinakamahal mong tao, pwedeng mawala sa'yo. Pwede kang mo. Pwede kang maakusahan. Lahat ng mga bagay na pwede mangyari, but trust the process. Do not allow the bad things that are happening in your life bring bad things in your character, in your personality, in your life. Remain faithful. Keep walking His words. And in His right time, in His right moment, God will position you. And one day you will see na kaya pala nangyari ang mga bagay na ito for all the good things that God is planning in His perfect time para sa iyong buhay. Pwede pa palakpakan natin ang Panginoon. Kahit lahat ay yung po tayo manalangin. Kami naman maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. And we pray, Lord, tulungan po kami maging faithful. Maging matapat. Na kahit, Panginoon, parang hindi na po namin maintindihan ang nangyayari sa paligid. That everything seems to be falling apart. Na Panginoon, maya't-maya nasasaktan ang aming puso, ang aming buhay, nagugulo ang aming isipan, may mga pangyayari hindi namin makontrol, may mga nawawala sa buhay namin, na minsan nararanasan namin, Panginoon, na parang nalimot na po kami, na parang nawalan ng saysay ang lahat po ng mga bagay na aming ginawa. Dalangin po namin ang Diyos, turuan mo na ang aming mga mata palaging sa iyo lamang tumingin at patuloy lumakad sa lakarin na pinalalakad mo sa amin.
Patuloy kaming lumakad sa pananampalataya, Panginoon. Bigyan mo ng lakas ang bawat kapatid ko na narito. Katulad mo ng sinabi mo sa iyong salita sa Isaiah chapter 40 verse 31, that you will renew our strength, Lord God. That one day we will see that we are soaring in the air like eagles. Pinupuri ka namin ng Diyos, pinasasalamatan, ito pang aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord.